Hi guys, another session, another day. Welcome sa ating panibagong video series. So, pag-usapan natin ngayon kung paano ko nga ba na-flip yung 2,000 pesos into 27,000 pesos in just 4 days. I know, malit lang to para sa iba, pero syempre para sa akin, napakalaki na to. So, kung paano ko nagawa yon, papakita ko sa video na to yung setup na nakita natin gamit yung A+ strategy natin. Kaya kung ready ka na, let's go! So, ito guys, pakita ko lang sa inyo yung screenshot ng proof natin na nag-take tayo ng entry. So, ito, screenshot na to kasi kapag cellphone, medyo mahirap nang i-edit at ilagay pa dito. Okay? Actually, itong setup na nakita ko gamit yung A+ strategy natin, nag-deposit ako last February 6, so Friday yon. And then, ito, $34 na to, so worth 2,000 pesos to. Nakakita ako ng setup dito. So, mga 5 PM ng Friday na. Ito. Ayan. So, nag-entry ako dito. Okay. Actually guys, hindi lang ako accurate kasi pag drop down mo sana to, makikita mo yung kung anong exact na oras. Basta, nag-trade ako dito Friday kasi nag-deposit ako Friday. Ayan o, $34. So, ito guys, itong $34 na to, hindi ko to basta-basta in-entry sa market. Kumbaga, hinanap ko yung A+ setup. At syempre, sinunod ko yung rules ko. Kumbaga, ginawan ko ng challenge sa sarili ko na posible ba talagang ma-flip na capital na ganito. Nung in-entry ko to nung Friday, so meron na siyang profit around dito nung Friday. So ngayon, hindi pa agad siya dumiretso-diretso pababa hanggang sa bumaba siya na bumaba at clinose ko na yung entry. Itong unang entry ko dito sa USD CHF. Ano to guys, US dollar, Swiss franc. So ito yan, yan, Swiss franc. So, clinose ko nung Monday. Monday pala to, February 9. 11 kasi today. So, 10, 11, 9, 10, 11. So, Monday. Clinose ko siya nung 4 PM. Okay? So, nung clinose ko to, pero bago ko i-close to guys, around morning, nakakita na rin ako ng another setup naman sa USD JPY at saka sa USD CAD. So, nung clinose ko to, so nakapag-withdraw na ako ng 250. Actually guys, diba, nag-deposit ako ng $34. Ito, lakihan natin. Nag-deposit ako ng $34 and then nagkaroon siya ng profit na $204. Ito, 0.24 cents. So, nakapag-withdraw ko ng 250. So, ngayon, kung mapapansin mo, pag tinotal mo to, hindi to 250. Kasi that time, nakapag-entry ako sa USD CAD at saka sa USD JPY. So, may running ako doon na profit. So, kumbaga, kung bumalik man yun, nag-break even, wala akong talo. Okay? So, nag-entry ako dyan at nung naka-withdraw ko ng 250, nag-entry ulit ako sa USD CAD at saka sa USD JPY. Tara, bisitahin natin. Ito, yan, USD JPY, nakapag-entry din ako kasi bakit? Yung A+ strategy ko, nakita ko dito sa USD JPY at nakita ko rin sa USD CAD. Actually guys, 5 currency pair lang talaga yung tinitrade ko. Pero dun sa gold, sa Euro USD, sa Bitcoin, sa JBP USD, saka sa AUD USD, wala akong nakitang magandang setup doon. Kumbaga, di ba, nagkaroon na malaking dump sa last week. So, yung market condition na basis strategy ko, hindi ko siya nakita. So, dito ko siya nakita sa USD JPY at saka sa USD CAD. So, yun nga, hindi talaga ako nagtitrade pa ng ibang currency, pero alam mo yun, naisipan ko lang talagang tignan siya last Thursday and Friday at nagbigay siya ng magandang confirmation. So, ito yung guys, yung A+ strategy na ginagamit ko kasi, profitable talaga siya, at least 1:2. Actually, kanina, clinose ko na rin yung entry ko dito kasi bakit? Diyan ko kasi sa economic calendar na merong schedule ngayong gabi, 9:30 PM sa NFP, yung non-farm payroll, which is, diniscuss natin yan sa Forex Weekly Outlook natin, yung analysis natin about sa upcoming week. So, in-upload natin yan every Sunday. It's either afternoon or mga around 7 PM. So, ngayon, ilalaban ko pa sana yung setup na yon or yung profit na yon dito sa area na to. Kaso, yung nga lang, may news nga. Siyempre, kahit anong strategy yan, hindi talaga guaranteed all the time. So, pag binigyan tayo ng profit, is i-take na natin. So, maya-maya, i-discuss ko yan sa inyo. So, dito, around siguro close ko na kanina mga 9 AM ata yun. Mga dito siya kanina. Okay, so tingnan natin dito.
So, nakapag-withdraw na ako last Monday ng $204. And then, ito, 250 na yung na-withdraw ko. And then, nag-withdraw ulit ako nung kanina. Ayan, sa USD CAD, around 1:35 PM, clinose ko na yung entry ko dito. So, kung sinagad-sagad ko siguro, aabot pa siya sana dito. Pero tingnan mo guys, so dahil may news, bumalik. So, sayang din kung nilaban ko pa, diba? At naging greedy ako. So, based sa rules natin, sa A+ strategy natin, yan po yung tinuturo natin sa one-on-one mentorship natin. Yung A+ strategy, may mga rules yon. So, kailangan mo lang talaga sundin guys para bigyan ka ng profit ng market. Kasi the moment na lalabagin mo yon, katulad nito, alam mo may news, nilaban mo pa rin. So, bumalik, sayang. Diba? And then, sa USD/JPY, actually, nauna tong USD CAD pero mas malaki pa yung naging profit ko dito sa US dollar, Japanese yen. Ito, 0.15, ay kung 0.15 din nilagay ko. Kasi guys, di ba nung winidraw ko yung $250, may floating ako na unrealized profit dito sa USD CAD na around nasa $60 to $70. So, syempre, mayroon pa akong malaking margin na natitira. Nakita ko tong USD/JPY, nag-take din ako ng entry doon. Syempre, tinake ko yung entry na yun guys dahil pasok siya sa rules ko. So, ito, nag-take ako ng entry. Dito ako nag-take ng entry. Itong nakikita nyong line na yan. Ayan. So, ang tawag dito sa tools guys, ito, short position or long position. Pag pababa, short position, ito yan. Pag pataas, long naman gagamitin mo. Okay? So, nakapag-close na rin ako dito kanina. Anong oras yun? Ay, no, 1:35 PM din close ko. So, nakapag-withdraw din ako kanina ng $253. Halagang kapital na $34. And then, magkano yung na-deposit ko? $34. Nakapag-withdraw ako ng ito, 503. Ayan, kasi yung pinaka-deposit ko lang talaga guys is 34 plus 469, nasa $503 yan. Okay? Ang kagandahan dito sa broker na ginagamit natin guys is wala siyang swap, wala siyang commission. Ibig sabihin ng swap, ito yung overnight na entry natin. Di ba yung New York session, nagko-close yan 5 PM sa New York, sa US. And then mag-o-open naman yan 5 AM dito sa Asian session, yung Australian, at saka yung Japan or yung Tokyo. So, mostly ng ibang broker, meron talaga yan swap fee. And then, may iba naman na depende sa account. Merong china-charge na every trade mo, merong china-charge na one lot around $3 or $6. Pero dito sa broker natin na ginagamit, which is Exness, wala po. Ayan o. So, kumikita lang si Exness dito sa spreads. Okay? So, kapag may entry ka, malapit na ma-take profit yan. So, yung difference na to, okay, kapag na-take profit to, ang take profit amount mo lang, ito. Okay, yung difference na yun yung profit ni broker, which is okay lang kasi ginagamit natin yung platform di ba? Nagbabayad pa yan sa mga transaction, pag-deposit, pag-withdraw. So, yun lang guys, kapag may na-build ka talagang napakagandang strategy, role-based strategy, skill-based strategy, yung hindi ka aasa sa signal, hindi ka aasa sa robot, kumbaga alam mo yung kwento ng setup or ng entry mo is napakalaki po yung probability na papabor talaga siya sa setup mo. So, katulad nito, imaginein mo $34 yan. Okay? Na flip natin ng ganun. What if kung 100,000 yan, di ba? Ito yung isa sa account natin. So, kahit meron tayong A+ strategy, kahit gaano pa kaganda yan guys, hindi talaga guaranteed yan. Kaya lang naman nagiging consistent, profitable ang isang trader dahil sa risk management. Kumbaga, marunong siya mag-diversify ng kanyang capital, marunong siya mag-protect ng kanyang capital. So, ito, tingnan mo. So, last February 3, meron tayong profit dito sa JBP, JPY. Buti na lang, close din natin to kasi kung hindi, bigla siyang bumagsak. Ayan $476. And yung USD CHF ko na nakita kong setup guys, medyo na-overlook ko lang kasi yung JBP CHF Kasi halos pareho lang siya sa USD CHF. Nakasell na ako dun Tingnan mo, nakasell na ako niyan Pero nung ginawa ko, close ko at nag-entry ako, kinain ako $1,000 din talaga. Sayang, no? And then, may nag-sell ulit sa USD CHF. Minsan kasi guys, pag nakatutok ka talaga minsan sa may screen, kumbaga parang nagiging cloudy yung mindset mo na minsan kahit napakaganda na setup, parang pinagdududahan mo.
So ito, nag-sell ako dyan. Tingnan mo, nakapag-sell ako, close ko. Pero nung ni-reanalyze ko yung market, ito, nag-sell pa rin ako. So ito, nakapag-take profit tayo. So ito guys, ang kagandahan kapag mayroon kang proper strategy at may risk management, na-cover natin yung loss natin na to na $1,000. Ito. Okay? And then, nakapag-profit din ako sa USD CAD. So, ayan. So, yan yung profit natin. Itong na-flip natin guys na $34, syempre, hindi siya ganun kadali. 'Di ba? Hindi siya ganun kadali gawin hanggang sa nakuha na natin yung momentum natin. So, ito na yon. Nakaka-excite lang tumingin lagi sa chart kasi bakit? Alam mo yon yung tipong mag-e-entry ka dahil alam mong mayroon kang lamang sa market. Hindi ka mag-e-entry basta-basta na parang, ano ba tawag dito? Yung tipong mag-i-entry ka lang na hindi mo alam yung kwento ng market. Katulad nito, bakit tumaas yan? Siyempre, tumitingin tayo sa economic calendar. Kasi kung hindi natin titignan yan, at kahit gaano kaganda yung setup natin, posible talagang, not guaranteed talaga yan guys. Posibleng bumalik, posibleng mag-reverse katulad nito. Okay? So, itong A+ setup na to, hindi to basta-basta chinambahan ko lang. Alam ko yung naging kwento. Okay? So, ayan, sige. Akala ko magtatapos na sana ako. Pero syempre, sige, analyze natin kung paano ko kinuha yan. Alright? So, syempre, pupunta ka muna dito sa higher time frame. Titignan mo kung ano yung market momentum. Alright? So, ngayon, nung nakita ko yung bias na yung market momentum sa daily time frame, sa weekly or sa monthly is bearish, sa 4-hour or sa daily time frame, maghanap ako ng setup dyan. So, dito sa 4-hour, naghanap ako ng setup. Ito, nakakita ko dito ng setup. So, zoom natin. Kailangan guys, lagi yung tignan yung market bias sa higher time frame kasi doon mo makikita kung ano yung momentum. Kasi kung titingin ka lang doon sa lower time frame, syempre, ano na yan eh, kumbaga parang marami na siyang factors pag tiningnan mo sa baba katulad nito. Kung dito ka lang titingin, ano yung bias mo diyan? Bullish. So ano titingin mo? Anong hanapin mong entry? Eh di ba bullish din? So pero pag tiningnan mo pala sa higher time frame, bearish pala yung market. Okay? So dito ang gagawin mo lang, nag-plot lang ako diyan sa area na to. Nag-plot lang ako diyan ng Fibonacci tool. Okay? Ayan, Fibonacci. So, ito guys, sa mga bago na makakapanood ng video na to, itong Fibonacci, sa taas, itong red na box na to, ang tawag dito is premium zone. So, lahat ng presyo dyan, nasa taas na yan, nasa area na yan, ang tawag dyan is nasa premium zone. Okay? At sa baba, nasa discount zone. So, kapag yung market, dahil ang strategy natin, supply and demand, nagkaroon ng supply dito, syempre, do sa previous videos natin, sa training natin na part 1, part 2, and part 3, diba, pag may supply or may demand, hindi natin sasabayan yan. Hayaan muna natin silang bumalik. Katulad nito, bumalik siya dito. Pagbalik, nakahanap ako dito ng entry confirmation. Ito. So, nakahanap ako dito ng break of structure. So, ayan. And then, bumunta ako ng 1-hour time frame at nag-entry ako dyan. Okay? So, nag-entry ako dito. And then, dahil nga may news, sinecure ko na yung profit ko. Kasi tingnan mo, guys, inantay ko ng 4 na araw, tapos kung naging greedy ako, So, 1:2, itong A+ strategy natin, guys, kapag sinunod mo to, bibigyan ka nito ng magandang profit. At least, 1:2. Kapag binigyan ka ng 1:2, 1:3, close mo na. Okay? So, ito, kung hindi ko yung close, di ba? So, dito, mga 1:35 PM kanina, close ko na. Ayan. Actually nga, nung nakita ko to kanina, after kong maklose yan, meron akong meeting, chinek ko, sabi ko, sayang. Pero syempre, dahil rule-based tayo, sinunod ko yung rules ko, yung A+ strategy ko, close ko na. Meron pa akong profit sa USD JPY. And then, sa USD CAD. Okay? USD CHF pala to. So, yung floating kanina natin na profit is sa USD CAD. So, close ko na, di ba? Pero possible na i-hit pa talaga to, itong ilalim na to. Okay? And then, USD CAD, ayun sayang kung hindi ko yung kinuha. Konting-konti na lang Alam mo kung bakit guys? Bakit ko close? Ang dami ko na kasing experience. Yung tipong papunta na siya dito kasi ito yung sell side liquidity na hinahabol ko. Ito.
mostly, pagpalapit na siya, bigla yan bumabalik, umaakyat. So, nadala na ako sa ganun, kaya clinose ko na. Ang kagandahan guys, pag clinose mo yung trade mo, lalo na paggabi, bago ka matulog, clinose mo yung market or yung entry setup mo, matutulog kang may profit. Diba? Kaysa naman na matutulog kang may regrets. Masama yung panaginip mo. Dito sa forex trading, ang kailangan mo lang gawin is mag-build ka ng sarili mong strategy, and then i-refine mo yon, mag-journal ka, and then lagi mong i-review yon every time na mag-i-start ka na mag-trade, mag-analyze ng market, i-review mo yon para at least ma-refresh ka na ito pala yung mga lessons or learnings or mga rules or criteria na na-build ko. Okay? So parang katulad ng vlog nila paring Hive, di ba? Yung Gentry timepieces, na bago sila bumili ng relo, meron silang 7 steps na authentication. So ganun din gagawin mo dito. So, kailangan i-authenticate mo kung yung setup ba is valid, is quality, is premium ba yan, or authentic ba yan. So, kailangan mo ng setup. Alright? So, ngayon guys, kung ikaw, bago ka pa lang dito sa forex trading at medyo ligaw-ligaw ka pa kung paano mag-trade, or kung ikaw man ay meron ka ng experience sa trading pero hanggang ngayon hindi ka pa rin consistent profitable trader, ito guys, mayroon akong one-on-one mentorship program. Hands-on yon, actual yon. Ituturo ko sa inyo yung A+ strategy na meron ako kung paano ko nga ba tinitingnan properly, kung paano ako mag-analyze ng market. So, kung gusto mo mag-enroll doon sa one-on-one, message mo lang ako. Okay? And then sa one-on-one guys, maximum of 2 students lang ang tinatanggap ko per week kasi aside kasi sa trading, mayroon pa akong other side hustle. So, hindi ko kayang mag-accommodate ng marami. Kaya, kung interesado ka, message mo lang ako para ma-send ko rin sa iyo yung details kung ano yung mga inclusion doon sa one-on-one mentorship program natin. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe and then i-click nyo na rin po yung bell icon na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos natin katulad nito. Okay? So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!